Inabuso na, pinagbantaan pa at kinuha umano ang mahalagang dokumento ng isang OFW sa Saudi Arabia. Dumulog siya sa GMA Integrated News para magpasaklolo. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Helper ang OFW na itago natin sa pangalang Rose. Nitong Mayo, habang nasa isang business trip ang mag-asawang Saudi national na employers, inabuso raw siya ng anak na lalaki ng amo. Kinubos niya yung lakas po. Kasi lumaban ako. Lumakban po ako sa kanya. Hindi niya ginawa yung mga bagay na gusto na gawin sa akin. Tapos yung mali ko po doon. 1 month ko po kasing nilihim kasi tinakot ako ng anak niya. Hindi niya raw magawang magsumbong dahil binantaan siya ng biktima sa kanya. Sinabi ko na gusto makulang niya, pwede daw po akong mamatay dito sa Saudi. Pwede daw po makulang. Tumawag si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas upang magpasaklolo at sinabihan siyang mag-antay ng 2 hanggang 3 buwan. Dito na raw niya ipinagtapat sa mga employers ang ginawa sa kanya ng kanilang anak. Pero sa halip daw na tulungan, kinuha ng employers ang passport at ikama ni Rose. July 2024, may ginawa na naman daw sa kanya ang lalaking anak ng mga employer. 5 buwan matapos nito, sa kabila ng paghingi ng tulong sa kanyang agency, di pa rin daw siya mapauwi. Kaya lumapit si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi ko na po kaya. Kasi ang dami ko na po naiisip na dito ako. Sana po ma-rescue na po ako dito. Agad naming inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose. Bagay na agad nilang inaksyonan. Kaninang umaga, oras sa Pilipinas, na-rescue na si Rose at dinala na sa police station. Maraming salamat po sa tulong niyo, sir, kasi po nakuha na po ako doon sa bahay ng employer ko. Ngayon po din ako sa police station na lang po safe na ako dito. Sana po maging successful po lahat ng to. Thank you so much po. Nangako si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na bibigyan ng hustisya ang kaso ng ating kababayan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para bang hindi magising sa bangungot ng sunod-sunod na bagyo ang dinaranas ngayon ng mga taga-Cagayan at Isabela. Habang naghihintay ng pagsikat ng araw, naghatid muna ang GMA Kapuso Foundation ng inyong tulong para sa kanila. Halos hindi na nakapagpahinga ang mga taga-Cagayan at Isabela dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa kanila. Maraming residente di na alam kung saan pupunta dahil wala na ngang babalikang bahay, nasira pa pati kanilang kabuhayan. Para maibsan ang hirap ng ating mga kababayan, agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Santa Ana sa Cagayan para mamahagi ng tulong katuwang ang Marine Battalion Landing Team 10. Pero sa paghatid natin ng tulong doon, siya namang paghagupit ng bagyong Nika. Ilang araw lang ang pagitan niyan. Itinaas naman ang signal number 5 sa Santa Ana kaninang umaga dahil sa bagyong Ophel. Abutin man ng gabi, patuloy tayo sa paghatid ng food packs sa bayan ng Alicia, Cordon, Etiague at Jones. Ang 84 na taong gulang si Totsha matyagang pumila sa ating isinagawang Operation Bayanihan kasama ang apo. Nagbuting kami nga maraming kahoy doon sa batong ng bahay namin. Baka maputol. Nasira yung diding niya, anak ko. Marami pong punong nagbagsakan po sa mga daan at saka may mga pananim po na napinsala. At may nakita po tayo ng mga mais po na talagang nadapa po. Ngayong araw nakaantabay pa rin po ang GMA Kapuso Foundation team at naghahanda na para maghatid ng tulong sa mga maapektuhan ng bagyong Ophel. Sa mga nais tumulong, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee
Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, dagdag tulong po sa mga nasalanta ng magkakasunod na bagyo, yung malilikom ng GMA Kapuso Foundation sa ating Celebrity Ukay-Ukay. Bukas po ay pwede nyo nang mabisita sa inaabangang Noel Bazaar sa Okada, Manila. May mabibiling pre-loved items ng ilang Kapuso celebrities at personalities. May pa-auction din gaya ng jacket ni Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes. Ang lucky Kapuso na makakapag-mine nito, magiging instant studio audience pa sa Family Feud. Nakapag-shopping ka na? Nakatulong ka pa. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kung loyalty ang usapan, malamang walang makakatalo sa ating mga alagang aso. Patunay dyan ang kwento ng isang aso sa Maynila na ayaw lisanin ang kanyang nakagisnang tiyatahanan kahit yumaon na ang dati niyang fur parent. Sino ba naman ang hindi mahahabag sa videong ito? Ang aso kasing nire-rehome, tila ayaw iwan ang nakagistang tahanan. Naluluha pa habang ito'y nasa sasakyan. Ang aso sa viral TikTok video, si Milo. Ayon sa uploader ng video na si Rafael, napansin niyang palaboy-laboy noon si Milo. Nakita ko siya naglalakad, tumatakbo, parang balisa. Nahabag yung puso ko. Parang problemado tong asong to. Pinost ko siya sa social media. Dito niya napag-alaman na kaya tila napabayaan ng aso ay dahil namatay na pala ang dati nitong amo. Nung nalaman ko yung story na, talagang hinanapan ko talaga siya na mag-a-adapt. Pero nung una, nahirapan daw silang kumbinsihin si Milo. Ayaw niya umalis dun sa bahay nila. Umiiyak siya ng malakas. Napilit ko siyang na mapaalis doon. Nakita ko sa mukha niya habang nasasakyan kami papuntang bed. Parang may iluha sa mga mata niya. Siguro naiisip niya yung amo niya. Talagang nakitaan ko talaga siya ng love and loyalty. Baka hanap na kaya ng bagong forever hope si Milo. Kuya Kim, nakakaramdam rin ba ng emosyon ng mga aso? Kuya Kim, ano na? Maraming emosyon ng mga aso at ilan sa mga ito kagaya rin sa nararamdaman nating mga tao gaya ng takot, frustration, attachment at kasiyahan. Ipinapahayag nila ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng body language. Pwedeng winawag nila ang kanilang buntot, ang kanilang facial expression o di kaya ang pagtaas o pagdroop ng kanilang tenga. Kabilang din sa mga emosyon na kanilang nararamdaman, kalungkutan, anxiety at depression. Ang kanilang emosyon ay apektado ng mga nangyayari sa kanilang environment. Pwedeng nawala ang kanilang amo o di kaya ang kapwa-alaga. Isa sa mga senyales kapag nagkakaroon ng emotional distress sa mga aso ay kung merong pagbabago sa kanilang behavior, gaya kapag nawawalan sila ng gana na makipaglaro at kumain. Una is observe lang muna. So after 3 days ng observation, pakilala, pwede magbigay ng treats and hawa-hawakan. Kung halimbawa mapansin mo nga may aggression, babalik ka sa naunang step. They view yung mga tao as back. Kapag hindi nasunod yung tamang transition, mag-develop sila ng mga dysfunction. Samantala, ayon kay Rafael, si Milo nakahanap na raw ng kanyang bagong tahanan. Ang pagmamahal ni Milo sa kanyang yumaong amo, ipinamalas din ang tinaguriang pinaka-loyal na aso sa Japan. Kilala niyo ba kung sino ito? Ito si Hachiko, ang binansagang pinaka-loyal na aso sa Japan. Alaga siya ni Hidesamuro Ueno, isang profesor sa Tokyo Imperial University. Walang araw raw na hindi sinalubong ni Hachiko ang amo sa Shibuya Station tuwing uuwi ito. Pero taong 1925, si Ueno namatay dahil sa cerebral hemorrhage habang siya'y nasa trabaho. Mula ng araw na yun hanggang sa kanyang kamatayan, noong 1935, araw-araw bumabalik si Hachiko sa Shibuya Station para antayin ang pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na amo. Bilang pagunita sa loyalty na pinamalas ni Hachiko, ginawan siya ng mga statwa gaya ng isang ito sa Shibuya Station na isa na ngayong sikat na tourist attraction. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. On the road to be stronger and braver si Rita Daniela. Kasunod ng paghain ng reklamo laban sa aktor na si Archie Alemania. Sa kabila ng bigat ng pinagdaraanan, ibinahagi ni Rita ang kanyang source of strength. Makichika kay Nelson Canlas. I'm really trying my best to be okay because I have to.
I have to be okay. I have no choice because, syempre, there's a person na who's depending on me. If bibigay ako, mas kawawa si Uno, mas kawawa yung anak ko. Nagpapakita man ng katapangan, mababakas pa rin sa mga mata ni Rita Daniela ang bigat at hirap ng kanyang pinagdaraanan ngayon. Kamakailan ay nag-file ng reklamong acts of lasciviousness si Rita laban sa aktor na si Archie Alemania. Nagpapakatatag pero di raw maiwasang umabot siya sa puntong di alam kung paano uusad. There are days na hindi ko din napipigilan, bumibigay ako bilang tao. I am trying my best and starting to have counseling, and therapy. So anything that I can do to really help myself to move forward and be stronger and braver than ever. Wala raw choice si Rita kundi mag-move forward. Pero hindi raw ito nangangahulugan na kalilimutan niya ang pangyayari. Ginagawa rin daw niya ito para sa mga kababaihan na hindi nabigyan ng boses na ipaglaban ang kanilang karapatan. There are women na talagang lumalapit sa akin and they would just commend yung nangyari, and they've been telling me personally na, hey, I like what you did, like you're so brave. I hope I can be like that for myself before. It took me a while talaga to do this, kung ano man yung ginawa ko, kasi talagang maliban sa pagdadasal, kailangan din ng yung talagang pagninilay-nilayan mo lahat. Patuloy namin kinukunan ng pahayag si Alemania pero wala pa siyang tugon. Sa ngayon pinagtutuunan ni Rita ng pansin ang pagiging mami kay Uno. Challenging pero fulfilling daw ang journey na ito. I still can't believe, that I have a son that's turning 2 years old. Sobrang sorya siya for me. Nitong darating na Sabado naman, gaganap si Rita sa episode ng Magpakailanman na Abandonada. Tatalakayin sa kwento ang maraming pagsubok sa buhay ng isang nagmahal, iniwan at nag-move on. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagsalita na ang aktor na si Ken Chan kaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa. Sa isang post, iginiit ni Chan na di umano siya nanloko ng tao. Hindi rin umano siya nanghingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakaraang Biyernes, ang pangalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyonin naman ni Chan kung bakit syndicated estafa ang ikinaso, gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw. Non-bailable ang kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at may kaparusahang life imprisonment. Hello Love, new record! May bagong achievement agad ang pelikulang Hello Love Again nina Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang collaboration film ng GMA Pictures at Star Cinema nakapag-set ng bagong box office record as the highest first-day grossing local film. Certified blockbuster dahil kumita agad ng over 85 million pesos sa opening pa lang kahapon. Showing na ang film sa mahigit 600 cinemas nationwide at ipapalabas din sa mahigit 400 cinemas abroad this November. Beyond grateful naman sa love and support si Alden na dumalo sa Sparkle Block screening ng kanyang film kanina. Lilipad daw sila ni Kat sa susunod na linggo papuntang US and Canada para sa screening doon ng Hello Love Again. Biyahing Dubai din sila sa first week of December. Kath and I are very happy po that we were able to deliver and we were able to bring justice to the role of Ethan and Joy again. Pasasalamat po kay Lord at pasasalamat po sa mga taong naghintay at nanood ng aming pelikula. So we give out all the credits to them. And maraming salamat po because lahat ng pinaghirapan namin nasusulit because of the support that we've been getting. Nakakaaliw na light show na swak sa pamilya at magbabarkada. Ito ang dinadayo ngayon sa isang pasyalan sa Laguna. Silipin natin yan sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark?
Mel, shoutout natin yung mga parents dyan. Ha? Gusto nyo bang makita yung mga anak nyong bata na mapawaw o maglulundag sa tuwa? Dalhin nyo ho rito sa lights, sa Fountain of Lights, Susano Valley sa Santa Rosa, Laguna. Sa ikatlong taong pagtatanghal ng higanteng Fountain of Lights na ito, tampok ang dalawang kwento. Ang Dragon of Prosperity na nagpapakita ng magical dance ng 4 na mythical dragons na kumakatawan sa elemento ng lupa, tubig, apoy at hangin. Ang 4 na elementong kailangan sa cycle of renewal and hope. Ang kwento naman ng Journey to Toy Island ay nagpapakita ng biyahe pabalik sa ating pagkabata para muling maramdaman ang saya ng innocence at excitement ng childhood wonder. Magical siya. Pwede rin naman po siya sa mga matatanda. Mag-enjoy ka rin naman po. Kaya pambata, sinamahan lang namin yung mga bata po para ma-safe sila sa kanilang pinupuntahan. Saan na kayo nakarating? Dito lang sir, part ng Laguna, Tagaytay, Batangas. Mahal na pagka yung... Opo sir, pag out of town, mahal na yun. Maliban sa original water show ng Nuvali, may 2 theme park din na pwedeng tambayan ng pamilya at barkada, ang Dragon's Den at Toy Island. Kapag nagutom naman, maraming food merchant sa paligid. Ang Fountain of Lights na ito ay magtutuloy-tuloy na ho hanggang Enero from 6 p.m. to 9 p.m. Pero umantabay ho kayo sa mga advisory dahil pwedeng temporarily magsara ito pagka ho dumaan itong bagyong Pepito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.